Bumukas ang pinto ng Marangyakong beach house at tumambad sa akin ang dalawang mukhang 12 taon ko nang hindi nakikita. Si Eleanor, ang anak ko, at si Gregory, ang asawa niya, ay nakatayo sa harap ko na may pilit na ngiti at mga matang puno ng desperasyong pilit na itinatago. Mabilis na nilibot ng kanilang mga tingin ang loob ng bago kong bahay. Ang mga Italian leather na muebles, ang 70 pulgadang telebisyon, ang malawak na tanawin ng karagatan sa likod ko na parang isang buhay na obrang naglalarawan ng kalayaan. "Mom!" bulong ni Eleanor, nanginginig ang boses. "Kailangan ka naming makausap." Sa loob ng 12 mahahabang taon, binura ako ng 2 taong ito sa buhay nila na parabang hindi ako umiral. 12 taon na walang tawag sa telepono, walang imbitasyon sa Pasko, at ni minsan ay hindi ko nakilala ang sarili kong mga apo. At ngayon, matapos kong bilhin ng cash ang multimilyong dolyar na bahay na ito, para silang mga multo mula sa nakaraan na biglang sumulpot sa pintuan ko, nagbalik lang ng maamoy nila ang pera. Pinanood ko sila ng tahimik, pinapansin ang bawat detalye ng kanilang kupas na anyo. Sinubukan ni Gregory na sumilip sa likod ng balikat ko para mas makita ang loob ng aking santuaryo sa tabing dagat. Suot ni Eleanor ang isang luntiang bestida na halatang luma na, at ang mga siwang sa kanyang sapatos na gawa sa sintetikong katad ay sumisigaw ng pinansyal na paghihirap. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay parang mga tudling sa tuyong lupa, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang sagot ko. "Mag-usap," ni ulit ko, na may kahinahunan na kahit ako ay nagulat. "Nakakatuwa naman, pagkatapos ng 12 taon ng ganap na katahimikan, ngayon niyo gustong mag-usap." Nawalan ng kulay ang kanilang mga mukha na parabang nakakita sila ng multo. Hindi komportableng tumikhim si Gregory, inaayos ang gusot niyang damit. Halatang galing sila sa isang lugar kung saan hindi naging maganda ang kinalabasan ng mga pangyayari. Hindi maitago ng kanilang mga mata ang desperasyong nagdala sa kanila sa aking pintuan. Sa lahat ng mga taon na iyon ng malupit na pag-abandona, nabuhay ako sa pagbebenta ng aking mga homemade pie at dessert sa farmers market ng bayan. Tuwing linggo, habang sila marahil ay nagsasaya sa mga magagarbong family gathering sa mamahaling restaurant, ako ay nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakangiti sa mga estrangherong mas pinahahalagahan ang mga luto ko kaysa sa sarili kong kadugo. Kumapal ang mga kamay ko dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Medyo nakuba na ako sa pagbubuhat ng mabibigat na basket na puno ng matatamis na pag-asa, pero hindi kailanman tuluyang nawasak ang aking amor proprio. Ang bango ng mga bagong lutong dessert ay nananatili pa rin sa pinakamahalaga kong mga alaala. Pinong-pinong cinnamon, purong vanilla extract, kinayod na niyog na tamang-tama ang pagka-golden brown. Mga lasang dati bumabalot sa aming tahanan noong maliit pa si Eleanor, at tinatawag niya akong pinakamagaling na kusinera sa buong mundo. Ang mga ginintuang araw na iyon ay parang pag-aari ng ibang buhay, ng ibang babae na walang muwang na naniwala na ang pagmamahal ng pamilya ay walang kondisyon at walang hanggan. Nagsimula ang pagbabago ng paunti-unti matapos makilala ni Eleanor si Gregory sa company party kung saan siya nagtatrabaho bilang sekretarya. Sa simula, puro siya karisma at kalkuladong paggalang. Tatawagin niya akong mahal kong biyenan na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, at pupurihin ang mga luto ko tuwing Pasko habang lihim na pinaplano kung paano ilalayo si Eleanor sa aking impluwensya. Pero unti-unti, napansin ko ang mga banayad na pagbabago na kumalat sa aming relasyon na parang isang mabagal na lason. Kapag babanggitin ni Eleanor na bibisitahin niya ako tuwing weekend, palaging may emergency sa trabaho si Gregory na nangangailangan ng agarang atensyon. Kapag tumatawag ako sa hapon para marinig ang boses niya, si Gregory ang sasagot sa telepono na may inis na tono at mangangakong tatawagan ako pabalik ni Eleanor na hindi naman nangyayari. Ang mga mensahe ay misteryosong nawawala, ang mga imbitasyon ay hindi matagpuan, at ang mga plano ay nakakansela sa huling minuto dahil sa mga dahilan na palayo ng palayo sa katotohanan.
Nagsimula ang pag-iit sa puwera bilang mga di sinasadyang pagkukulang na masakit, pero kaya ko pang palampasin. Ang pagtatapos ni Eleanor sa kanyang MBA program. Naku ma'am, akala namin may iba ka ng mas mahalagang plano. Ang baby shower para sa unang anak niyang babae, ang apo ko, na hindi ko kailanman nakilala. Sobrang pribado lang kasi yon, mga malalapit lang niyang kaibigan mula college. Ang unang komunyon ng apo ko ring yon, nakalimutan naming sabihin sa'yo, nagmamadali kasi ang lahat, alam mo naman ang mga ganitong bagay. Bawat dahilan ay parang punyal na tumutusok sa puso ko na binalot pa sa gift wrapper na may gintong ribbon. Ngumingiti ako, tumatango, at nagkukunwaring naiintindihan ko ang kanilang mga dahilan. Huwag kang mag-alala anak, sa susunod, iba na. Pero hindi dumating ang susunod na pagkakataon at nanatiling tahimik ang telepono ko na parang isang puntod sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking asawa. Humaba ang mga gabi, naging mas malungkot ang mga linggo. Nagluluto ako para sa isang tao, kinakausap ang mga litrato sa dingding at ipinagdiriwang ang aking mga kaarawan na may isang kandilang nakatusok sa maliit na cake na binili ko mula sa panaderya ni Mr. Peterson. Lagi niyang tinatanong si Eleanor at lagi kong sinasagot ng parehong kasinungalingan. Sobrang abala siya sa bago niyang buhay, alam mo na. Pero ngayon, habang nakatayo sa bungad ng aking pinapangarap na bahay na may bumubulong na karagatan sa aking likuran at ang maalat na amoy ng dagat na pumupuno sa aking baga, nakita ko sila kung sino talaga sila. Inanyayahan ko silang pumasok sa isang eleganteng kumpas ng aking kamay. Pinapanood kung paano lumaki ang kanilang mga mata sa karangyaang nakapalibot sa akin ngayon. Kumikinang ang sahig na gawa sa Italian marble sa ilalim ng natural na liwanag na pumapasok sa malalaking bintana, sinasalamin ang kanilang maliliit at nerbyosong mga figura. Sumunod si Eleanor kay Gregory na parang anino nakayuko habang sinusuri ni Gregory ang bawat piraso ng muebles, bawat likhang sining, bawat detalye ng aking bagong realidad na may hindi maitagong kasakiman ng isang profesional na tagapagtasa. Maupo kayo, sabi ko. Itinuturo ang sofa na gawa sa cream-colored na leather na mas mahal pa sa pinagsama-samang pera na nakita nila sa loob ng maraming taon. Palagay ko, pagkatapos ng napakahabang panahon, marami kayong gustong sabihin. Tumikhim si Gregory, ipinapakita ang postura ng isang importanteng tao na lagi niyang ginagamit kapag gusto niyang pahangain ang isang tao. Annabel, alam naming ilang taon na rin tayong di nag-uusap, pero 12 taon, putol ko sa kanya nang may matatag na boses. Hindi ilang taon, eksaktong 12 taon mula nang magpasya kayong hindi na ako nag-e-exist. Sa wakas ay tumingala si Eleanor at nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, pero hindi na ako nito natitinag tulad ng dati. Masyado na akong maraming gabi na umiyak mag-isa para hayaan ang kanyang mga kalkuladong luha na manipulahin ako ngayon. Ma'am, hindi namin intensyon yon. Naging komplikado lang ang mga bagay. Ang trabaho ni Gregory, ang mga bata. Ang mga batang hindi ko nakilala, sagot ko, nararamdaman ang galit na matagal nang nakakulong sa loob ko na nagsisimulang kumulo. Ang mga apo kong lumaki nang hindi alam na mayroon silang lola na mamahalin sila ng walang kondisyon. Sa loob ng 12 taon na sa pilitang pagkatapon, bumuo ako ng isang rutina na nagpanatiling matino sa akin. Tuwing umaga, gumigising ako ng 5:00. Inihahanda ang aking mga dessert na may parehong dedikasyon na ibinuhos ko noon sa pag-aalaga kay Eleanor noong sanggol pa siya. Ang pie crust ay nangangailangan ng pasensya. Ang tamang timpla ng karamelo ay kailangan ng palagiang atensyon at ang oras ng pagluluto ay hindi nagpapatawad ng mga pagkakamali. Ang mga resepeng iyon ay naging aking kaligtasan at kabuhayan. Ang mga linggo sa farmer's market ang aking oras para sa pakikisalamuha. Ang mga matatandang babae na tulad ko ay pumupunta para bumili ng aking mga matatamis at nauuwi kami sa pag-uusap tungkol sa aming mga buhay, aming mga anak na wala sa tabi, aming mga naudlot na pangarap. Si Martha, isang 72 taong gulang na byuda, ang naging pinagkakatiwalaan ko nang hindi namin parehong pinlano.
Iniwan din siya ng kanyang mga anak matapos silang mag-asawa. Alam din niya ang sakit ng pagiging invisible sa mga taong dating sentro ng iyong mundo. Iniisip ng mga anak na kapag bumuo na sila ng sarili nilang pamilya, hindi na tayo mahalaga. Sasabihin sa akin ni Martha habang bumibili ng 3 pie para dalhin sa kanyang mga kapitbahay. Pero kapag may kailangan sila, ay nako, naalala nilang mayroon pala sila sa atin. Napaka-prophetic ng pag-uusap na iyon. Ngayon, habang pinapanood si Eleanor na pinipilipit ang kanyang mga kamay sa kaba habang kinakalkula naman ni Gregory sa isip ang halaga ng bago kong buhay, lubos kong naunawaan ang ibig sabihin ni Martha. Ang pagbabago kay Eleanor ay unti-unti ngunit walang tigil. Sa mga unang taon ng kanyang kasal, paminsan-minsan pa rin siyang tumatawag, pero ang mga pag-uusap ay naging mekanikal, puno ng mga awkward na katahimikan. Laging naroroon si Gregory sa background, tumitikhim o nagbibigay ng mga komento na pumuputol sa aming usapan na parang matatalim na patalim. Ang dami laging drama ng nanay mo, narinig kong sabi niya minsan, nang akala ni Eleanor ay naibaba na niya ang telepono. Ang nanay ko, hindi kami ginugulo sa mga personal niyang problema. Mga personal niyang problema! Ganun ang tawag ni Gregory sa aking kalungkutan, sa aking natural na pagnanais na mapanatili ang ugnayan sa aking nag-iisang anak, sa aking pangangailangan na maging bahagi ng kanyang bagong pamilya. Lahat ng aking nararamdaman at kailangan ay naging personal na problema na nakakagambala sa kanilang perpektong buhay mag-asawa. Ang mga imbitasyon sa pamilya ay nagsimulang dumalang hanggang sa tuluyan nang nawala. Una, ang hapunan sa Thanksgiving. Ngayong taon, maliit lang ma'am, kaming 4 lang. Pagkatapos Pasko, may sakit ang mga bata, ipagpaliban na lang natin. Pagkatapos mga kaarawan. Naging komplikado ang lahat dahil sa trabaho ni Gregory. Bawat dahilan ay sinasamahan ng mga hungkag na pangako tungkol sa isang susunod na pagkakataon na hindi kailanman dumating. Nagkaroon si Eleanor ng espesyal na talento para gawing makatwiran ang bawat pagtanggi. Ang bawat pag-iit sa puwera ay parang pansamantala, bawat pag-abandona ay parang para sa aking sariling kapakanan. Ayaw naming maramdaman mong obligado kang pumunta, ma'am. May edad ka na para magpahinga at i-enjoy ang iyong kapayapaan. Ang aking kapayapaan, na parabang ang kalungkutan ay isang regalo na hiniling ko. Na parabang ang paggising tuwing umaga sa isang tahimik na apartment ay ang aking ideya ng kaligayahan. Na parabang ang pagluluto para sa isang tao at pagkain sa harap ng telebisyon ay ang aking definisyon ng isang ganap na buhay. Lumipas ang mga taon na parang mga pahina ng kalendaryo na walang nagbabasa. Naging napaka-predictable ng aking rutina na kahit ang kartero ay alam kung anong oras ako magdidilig ng mga halaman sa aking maliit na balkonahe. Lunes, maghanda ng apple pies. Martes, mga jello salad na may iba't ibang lasa. Miyerkules, mga chocolate fudge cake na mabilis maubos. Huwebes, mga muffin na nagpapabango sa buong apartment ko. Biyernes, mga pumpkin spice turnover. Sabado, ihanda ang lahat para sa araw ng palengke. Linggo, ang palengke, ang mga ale, ang mga kwentuhan na pansamantalang pumupuno sa puwang sa aking dibdib. Pero may mga sandali rin ng sobrang lalim na kalungkutan na akala ko malulunod ako rito. Buong gabi nagising, nakatitig sa teleponong hindi tumutunog, naghihintay ng text na hindi dumarating. Mga Paskong ipinagdiriwang kasama ang mga palabas sa telebisyon at isang maliit na artipisyal na puno na ako lang ang nagdekorasyon. Bagong taon na sinalubong ng isang baso ng maligamgam na sparkling wine at ang panibagong pag-asa na baka ito na ang taon ng muling pagkikita. Ang pinakamatinding sakit ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kapag nakakakita ako ng buong pamilya sa parke, kapag naririnig ko ang ibang mga lola na nagkukwento tungkol sa kanilang mga apo, kapag napapadaan ako sa mga tindahan ng laruan at iniisip kung ano kaya ang magugustuhan ng mga apo ko. Nagkaroon si Eleanor ng 3 anak na nakilala ko lamang sa malabong mga larawan sa social media na tinitingnan ko mula sa mga peking account na parang isang espiya sa sarili kong pamilya. Mom, ibinalik ako ng boses ni Eleanor sa kasalukuyan. Alam naming nagkamali kami.
Pagkakamali? Lumabas ang salita sa bibig ko na parang bala. Ang pagbura sa nanay mo sa buhay mo sa loob ng 12 taon ay isang pagkakamali? Ang pagkakait sa mga anak mo ng pagmamahal ng kanilang lola ay isang pagkakamali? Hindi mapakali si Gregory sa kanyang upuan. Sa wakas ay nauunawaan na ang pag-uusap na ito ay hindi magaganap ayon sa kanyang plano. Patuloy pa ring sinusuri ng kanyang mga mata ang aking sala, nagkakalkula, nagtatasa, nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang na parang isang bihasang manipulator. Hindi yon mga pagkakamali, pagpapatuloy ko. Nararamdaman ang katotohanan na bumubuhos mula sa aking lalamunan na parang mainit na lava matapos ang maraming taon na pagkakatago. Mga desisyon yon na sinadya, kinakalkula at malupit. Pinili ninyong burahin ako sa buhay ninyo na para bang isa akong lumang kasangkapan na wala ng pakinabang. Nagsimulang humagulgol si Eleanor, pero ang kanyang mga luha ay wala ng kapangyarihan na sirain ang aking depensa tulad ng dati. Masyado na akong maraming gabing umiyak mag-isa, iniisip kung ano ang nagawa kong mali, kung paano ako nagkulang bilang isang ina, kung bakit hindi sapat ang aking walang kondisyong pagmamahal para panatilihing buo ang aking pamilya. "Mom, please, hayaan mo kaming magpaliwanag," sabi ni Eleanor sa gitna ng mga hikbi. "Magpaliwanag ng ano?" Tumaas ang boses ko nang hindi ko mapigilan. "Ipaliwanag niyo sa akin kung bakit hindi ko nakilala ang apo ko nung unang beses siyang humakbang, kung bakit wala ako roon noong nabungi ang apo kong lalaki, kung bakit 12 Pasko akong nagluto para sa wala habang kayo ay bumubuo ng mga alaala ng pamilya na wala ako." Sa wakas ay nagsalita si Gregory gamit ang mapagmaliit na tono na pinagbuti niya sa paglipas ng mga taon. "Annabel, naiintindihan naming nasaktan ka, pero minsan, kailangan ng mga pamilya ng espasyo para lumago. Walang personalan to laban sa'yo." Ang halakhak na kumawala sa aking lalamunan ay napakapait na kahit ako ay nagulat. "Walang personalan, Gregory? Ginawa mong estranghero ang anak ko. Nagtanim ka ng lason sa puso niya laban sa akin. Nagpasya ka na wala akong lugar sa buhay na itinatayo ninyo." Naalala ko nang may masakit na kalinawan ang araw na ipinaalam sa akin ni Eleanor ang kanyang pinal na desisyon. Isang maulan na Martes ng Oktubre, eksaktong 12 taon na ang nakalilipas. Dumating siya sa aking apartment na may ekspresyong hindi ko pa nakikita sa kanyang mukha. Malamig, malayo, na para bang tinutupad niya ang isang hindi kanais-nais na obligasyon. "Mom, nag-usap kami ni Gregory." Simula niya nang hindi man lang tinanggap ang kape na inihanda ko para sa kanya tulad ng dati. Naisip namin na mas mabuti kung bawasan muna natin ang ugnayan sa isa't isa. "Bawasan ang ugnayan?" Tanong ko, nararamdaman ang pag-uga ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. "Anong ibig sabihin yan?" "Ibig sabihin, hindi ka na welcome sa aming bahay. Ibig sabihin, ayaw na naming tumawag ka palagi. Ibig sabihin, kailangan namin ng espasyo para maging isang pamilya na walang pakikialam mula sa labas." Pakikialam mula sa labas. Ganoon ang tawag sa akin ng sarili kong anak. Na para bang ako ay isang tsismosang kapitbahay, isang estranghero na nakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Hindi ang kanyang ina, na nagdala sa kanya ng 9 buwan sa sinapupunan, na nagpuyat kapag nilalagnat siya, na nagdoble shift para mabayaran ang kanyang kolehiyo. "Eleanor, hindi ko maintindihan kung ano ang nagawa kong mali, kung paano ako nagkulang sa'yo." Naputol ang boses ko, pero nanatili siyang walang kibo. "Hindi ito tungkol sa kung ano ang nagawa mong mali, Mom. Tungkol ito sa kung ano ang pinakamabuti para sa aking pagsasama at sa aking mga anak. Kailangang malaman ni Gregory na inuuna ko ang aming pamilya bago ang sino mang iba." "Sino mang iba?" Ganoon na lang ako sa aking anak. "Sino mang iba?" "Pero Eleanor, nanay mo ako, lola ako ng mga anak mo. Hindi ako isang estranghero na nagbabanta sa inyong pagsasama." Sabi ni Gregory, ang mga biyenan daw ay laging nagdudulot ng problema sa mga bagong kasal. Sabi niya, mas mabuting maglagay ng malinaw na hangganan sa simula pa lang. Sabi ni Gregory, iniisip ni Gregory, kailangan ni Gregory. Sa isang punto, ang boses ng aking anak ay naging isang alingawngaw na lamang ng sa kanya.
Ang kanyang mga iniisip ay napalitan ng sa kanya. Ang kanyang puso ay na-reprogram para tumibok sa ritmo na itinakda niya. At paano naman ang sinasabi mo, Eleanor? Paano ang iniisip mo? Paano ang puso mo? Nanahimik siya ng matagal at sa isang sandali ay inakala kong babalik sa akin ang anak na pinalaki ko ng may buong pagmamahal. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hungkag, ensayado, na para bang binibigkas niya ang mga linya mula sa isang dula. Sa tingin ko, tama si Gregory. Sa tingin ko, ito ang pinakamabuti para sa lahat. Kasama ka na roon, Mom. Pwede ka nang magkaroon ng sarili mong buhay nang hindi nag-aalala sa amin. Iyon ang huling tunay na pag-uusap namin. Matapos ang araw na iyon, naging multo si Eleanor na paminsan-minsan ay nagpapadala sa akin ng malamig at mababaw na mga text message. Sana okay ka, Mom. Happy birthday. Happy New Year. Mga automatikong mensahe na walang kaluluwa, walang pagmamahal, tulad ng mga ipinapadala ng isang kumpanya sa mga customer nito. Ang mga unang buwan matapos ang paghihiwalay na iyon ay ang pinakamadilim sa aking buhay. Pumayat ako. Hindi ako makatulog. Nawalan ako ng pag-asa. Tuwing umaga, gumigising ako na umaasang isa itong bangungot. Natatawag si Eleanor para humingi ng tawad na babalik ang lahat sa dati. Pero nanatiling tahimik ang telepono at lalong bumibigat ang katotohanan sa bawat araw. Si Martha ang nagligtas sa akin mula sa tuluyang paglubog sa depresyon. Dumating siya sa pintuan ko isang linggo ng umaga nang 3 araw na akong nakahiga sa kama, hindi naliligo, at walang ibang kinakain kundi saltine crackers at iced tea. Annabelle, bumangon ka. May 2 kang pagpipilian. Pwede kang manatili dito na namamatay sa buhay para sa isang anak na hindi ka karapat-dapat, o pwede kang bumuo ng isang bagong buhay na karapat-dapat para sa'yo. Matigas ang kanyang mga salita, ngunit mayroon itong bigat ng katotohanan. Noong hapong iyon, tinulungan niya akong linisin ang aking apartment, ayusin ang aking mga recipe, at planuhin ang aking bagong negosyo ng dessert. Kung magdurusa ka rin lang, sabi niya habang binabati namin ang unang batch ng pie filling sa loob ng maraming buwan, gawin mo habang may ginagawa kang produktibo. At ganoon nagsimula ang bago kong buhay, mabagal, masakit, ngunit may determinasyon. Bawat pie na naibebenta ko ay isang hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan. Bawat nasisiyahang customer ay isang maliit na personal na tagumpay. Bawat dolyar na kinikita ko ay patunay na may halaga ako kahit na hindi ito nakikita ng sarili kong anak. Ang mga linggo sa palengke ay naging aking lingguhang therapy. Ang mga babaeng bumibili ng aking mga dessert ay naging aking bagong piniling pamilya. Nagbabahagi kami ng mga kwento tungkol sa mga anak na walang utang na loob, sa mga pagsasama na naghihiwalay sa mga pamilya, sa kalungkutan ng pagiging isang ina sa isang lipunan na itinatapon ka kapag wala ka ng pakinabang. Sinasabi sa akin ng anak ko na masyado akong madrama kapag nagrereklamo akong hindi siya dumadalaw, kwento sa akin ng isang ginang na nagngangalang Joanna habang tinitikman ang aking mango jello. Pero hindi ito drama. Tunay na sakit ito. Ito ang pangunahing pangangailangan ng tao na maramdamang minamahal at pinahahalagahan ng mga taong iniluwal mo sa mundo. Ngayon habang nakaupo sa aking sala na mas mahal pa sa lahat ng ari-arian nina Eleanor at Gregory, naalala ko ang bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat malungkot na kaarawan, at nakikita ko sila roon, maliliit at desperado, na may hinihingi sa akin matapos akong talikuran ng mahigit 1 dekada. Kaya, pagkatapos ng 12 taon ng katahimikan, sabi ko ng may kontroladong boses, ano ang eksaktong nagdala sa inyo sa aking pintuan? Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Gregory at Eleanor. Sa wakas, tumikhim siyang muli. Annabelle, ang totoo, dumadaan kami sa isang napakahirap na panahon. Isang napakahirap na panahon. Inulit ko ang kanyang mga salita ng dahan-dahan, ninanamnam ang kabalintunaan na parang mapait na pulot.
Napakagandang pagkakataon naman na dumating kayo para hanapin ako sa mismong panahong may problema kayo pagkatapos ng 12 taon na pagtingin sa aking pag-iral bilang walang kaugnayan sa inyong perpektong buhay. Hindi mapakali si Gregory sa sofa, malinaw na inihahanda ang talumpati na inensayo niya habang papunta sa aking bahay. Iniiwasan ng kanyang mga mata ang sa akin habang binubuo niya ang mga salitang sa tingin niya ay magpapalambot sa aking puso. Nalugi ang kumpanya ng konstruksyon 6 na buwan na ang nakalipas, sa wakas ay umamin siya. Nawala lahat ng aming ipon, nasa foreclosure na ang bahay. Kinailangang huminto ni Eleanor sa trabaho para alagaan ang mga bata dahil hindi namin kayang magbayad ng daycare. Nakatira kami sa mga magulang ko pero may mga problema rin sila sa pera. Desperadong tumango si Eleanor na para bang ang pagkumpirma sa kanilang kasawian ay automatikong magbubunga ng aking habag. Mom, tinatanong ng mga bata kung bakit wala silang sariling kwarto, kung bakit laging galit si Papa, kung bakit umiiyak si Mama sa gabi, hindi na namin alam ang gagawin. Sabi ko, sumandal sa aking Italian leather na armchair. So ngayon may silbi na ako, ngayon nag-e-exist na ako, ngayon bahagi na ako ng pamilya, napaka-convenient naman. Sa loob ng 12 taon ng pag-iit sa puwera, nakabuo ako ng isang espesyal na kakayahan na magbasa sa pagitan ng mga linya, na matukoy ang emotional na manipulasyon, na protektahan ang aking sarili mula sa mga taong lumalapit lamang kapag may kailangan sila. Itinuro sa akin ng mga alis sa palengke na madalas bumabalik ang mga anak sa kanilang mga magulang kapag sinasaktan sila ng buhay, hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi dahil sa purong kaginhawahan. Hindi ganoon, Mom, protesta ni Eleanor, nababasag ang boses. Lagi ka naming mahal, lagi ka naming iniisip, sadyang ang mga pangyayari mga pangyayari. Putol ko sa kanya na may ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Pag-usapan natin ang mga pangyayari, Eleanor. Noong nagkaroon ng pulmonya ang panganay mong anak 8 taon na ang nakalipas at naospital ng 1 linggo, nasaan ako? Noong nabalian ng braso ang pangalawa mong anak sa paglalaro ng soccer 5 taon na ang nakalipas, tinawagan mo ba ako? Noong nagkaproblema sa eskwela ang bunso mong anak noong nakaraang taon, naisip mo bang humingi ng payo sa kanyang lola? Bawat tanong ay isang palaso na nakatutok sa sentro ng kanyang pagkakasala. Namutla si Eleanor sa bawat isa dahil alam niyang pareho lang ang sagot. Hindi niya ako naisip sa anumang mahirap na sandali sa kanilang buhay. Ngayon lang, nang kailangan nila ng pera, nang gumuho ang kanilang mundo sa pinansyal, naalala nilang mayroon silang ina. Alam naming may problema ka sa pera, bulong ni Gregory, sinusubukang bigyang katwiran ang hindi mapapangatwiranan. Ayaw naming maging pabigat sa'yo noong halos hindi mo kayang suportahan ang sarili mo sa pagbebenta ng mga dessert. Ang kapangahasan ng kanyang komento ay nagpatigil sa akin sandali. Hindi lang nila binigyang katwiran ang aking pag-iit sa puwera dahil sa aking kahirapan, kundi ngayon ay may lakas pa sila ng loob na aminin ito ng hayagan, na para bang ito ay isang balidong dahilan para talikuran ang isang mahal sa buhay. Nakikita ko, sabi ko ng may kahinahunan na ikinagulat ko. So, hindi ako sapat para sa inyo noong mahirap ako, pero ngayon na alam ninyo ang bago kong sitwasyon sa pananalapi, bigla na akong naging sapat na mahalaga para makatanggap ng isang pagbisita. Ang katotohanan tungkol sa aking pagbabagong pang-ekonomiya ay isang bagay na hindi nila maiisip. 3 buwan na ang nakalilipas habang naghahanda ng mga pie para sa linggo, nakatanggap ako ng isang tawag na nagpabago sa aking kapalaran magpakailanman. Isang abogado mula sa lungsod ang nag-imporma sa akin tungkol sa pagkamatay ng aking Tia Joan, kapatid ng aking yumaong ama, na nanirahan sa Estados Unidos sa loob ng 50 taon nang hindi gaanong alam ng aming pamilya. Si Tia Joan ang itinuturing na black sheep ng pamilya, ang umalis ng bata pa para hanapin ang American Dream at hindi na bumalik. Sa loob ng maraming dekada, paminsan-minsan lang kaming nakakatanggap ng mga Christmas card pero hindi namin talaga alam kung paano siya umunlad sa buhay.
Lumalabas na napakaganda ng naging buhay niya. Kasama sa mana ang isang bahay sa Los Angeles na naibenta sa halagang $1.5 milyong, mga bank account na may isa pang $500,000, at ilang pamumuhunan na nagkakahalaga ng $2 milyong pa. Sa isang iglap, mula sa pagbibilang ng mga barya para makabili ng mga sangkap para sa aking mga dessert, nagkaroon ako ng mas maraming pera kaysa sa pinangarap ko. Pero ang pinakamahalaga sa manang iyon ay hindi ang pera. Ito ang liham na iniwan ni Tia Joan para sa akin. Sa liham na iyon, ikinuwento niya kung paano niya sinubaybayan ang aking buhay sa pamamagitan ng social media, kung paano niya nakita ang aking kalungkutan, ang pag-abandona ng aking pamilya, ang aking araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Ipinaliwanag niya na nagpasya siyang iwan sa akin ang lahat dahil nakita niya sa akin ang parehong malakas na babae na tulad niya, isang taong minamaliit at inabandona ng kanyang pamilya, ngunit hindi kailanman sumuko. Annabelle, sabi sa liham sa nanginginig na sulat kamay ng isang 72 taong gulang na babae, nakita ko kung paano katratuhin ng iyong anak. Nakita ko ang iyong dignidad at kalungkutan. Ang perang ito ay para mabuhay ka sa iyong mga huling taon bilang reyna na nararapat sa iyo, hindi bilang pulubi na gusto nilang mangyari sa iyo. Sa manang iyon, binili ko ang bahay na ito sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan magigising ako tuwing umaga na naririnig ang mga alon at lumalanghap ng sariwang hangin, malayo sa masasakit na alaala at mga taong nakalalason. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakatulog ako ng mahimbing. Mom, sinubukan ni Eleanor na lumapit sa akin, pero itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Alam kong nakagawa kami ng mga terribleng pagkakamali. Alam kong nasaktan ka namin sa mga paraang hindi mapapatawad, pero pamilya tayo. Dugo. Dugo. Inulit ko ng may mapait na tawa. Eleanor, walang ibig sabihin ng dugo kung walang respeto, walang pagmamahal, walang konsiderasyon. Ginawa mong basang papel ang ating koneksyon na itinapon mo sa basura nang hindi na ito naging kapaki-pakinabang sayo. Tumayo si Gregory, ipinapakita ang isang postura ng kalkuladong kahinaan na malamang ay inensayo niya sa harap ng salamin. Annabelle, naiintindihan namin ang sakit mo. Naiintindihan namin ang galit mo, pero ang mga bata ay inosente sa lahat ng ito. Hindi nila deserve magdusa para sa aming mga pagkakamali. Naroon na ang baraha na inilalaan niya para sa huli. Ang mga bata, ang aking mga hindi kilalang apo, ang pinakamakapangyarihang emotional na manipulasyon na mayroon sila. Alam nilang ang pagbanggit sa mga bata ay maaring magpalambot sa aking puso, na pinatigas na ng mga taon ng pagpapabaya. Ang mga bata, tanong ko, nararamdaman ang pinaghalong sakit at galit na kumikilos sa aking dibdib. Ang mga batang lumaki nang hindi alam na mayroon silang lola na mamahalin sila ng walang kondisyon. Ang mga batang ipinagkait sa kanila ang pagmamahal, karunungan at pag-aalaga ng kanilang lola sa lahat ng mga taon na ito. Nagsimulang humagulgol muli si Eleanor, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay tila tunay, mabigat sa bigat ng totoong pagkakasala. Ma'am, kami, hindi namin naisip ang mga pangmatagalang kahihinatnan. Sinabi ni Gregory na mas mabuti para sa pagsasama na ang mga biyenan daw ay laging nagdudulot ng problema. Sabi ni Gregory, inulit ko, tinitingnan ng diretso ang lalaking nag-orkestra ng pagkawasak ng aking relasyon sa aking anak. Inisip ni Gregory, nagpasya si Gregory, at nasaan ang sarili mong boses, Eleanor? Nasaan ang sarili mong puso? Nawala ang boses ko sa pagitan ng mga pangako ng isang perpektong pagsasama at ng takot na kontrahin ang aking asawa. Pag-amin ni Eleanor ng may katapatan na pansamantalang nagpahina sa akin. Pero ma'am, ngayon ko na-realize ang lahat ng nawala sa amin. Tinatanong ng mga bata kung bakit wala silang lola dahil kinukwento ng mga kaibigan nila ang kanilang mga lola at wala silang kilala. Ang kanyang mga salita ay mga punyal na direkta sa puso. Pero natutunan kong huwag hayaang lamunin ng sakit ang aking paghuhusga. Sa loob ng 12 taon, pinangarap ko ang sandaling ito,
ang pagbabalik ni Eleanor, ang pag-amin sa kanyang pagkakamali, ang pagkakataong makilala ang aking mga apo. Ngunit ngayong nangyayari na ito, na-realize kong huli na ito at para sa mga maling dahilan. Alam mo ba kung ilang kaarawan ng mga apo ko ang pinalampas ko habang itinatayo ninyo ang inyong perpektong pamilya na walang pakikialam mula sa labas? Tanong ko, tumitigas ang boses sa bawat salita. Alam mo ba kung ilang gabi akong nagpuyat na iniisip kung ano ang magiging boses nila, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga personalidad? Alam mo ba kung ilang laruan ang binili ko at itinago sa isang kahon, naghihintay ng araw na hindi dumating? Kabadong gumalaw si Gregory, malinaw na hindi komportable sa direksyon ng usapan. Ang kanyang plano ng emosyonal na pagpapalambot ay hindi gumagana tulad ng inaasahan niya, at nakikita ko siyang kinakalkula sa isip ang kanyang susunod na manipulative na hakbang. Annabelle, naiintindihan naming nasaktan ka, namagitan siya gamit ang mapagmaliit na boses na pinagbuti niya sa paglipas ng mga taon. Pero ngayon, maaari nating baguhin ang lahat ng yan. Makikilala ka na ng mga bata, makakasama ka na nila, pwede na ulit tayong maging pamilya. Pamilya? Inulit ko, ninanamnam ang kabalintunaan ng kanyang mga salita. Ibig mong sabihin, yung uri ng pamilya kung saan welcome lang ang lola kapag may pera siya para solusyonan ang mga problema ng mga irresponsableng matatanda? Napuno ng tensyonadong katahimikan ang bahay. Sa pamamagitan ng malalaking bintana, nakikita ko ang mga alon ng karagatan na humahampas sa mga bato, isang patuloy na paalala ng aking bagong kalayaan at aking pinaghirapang kasarinlan. Ang lugar na ito ay kumakatawan sa lahat ng nakamit ko nang wala sila, lahat ng binuo ko mula sa abo ng aking pag-abandona. Sa loob ng 3 buwan na paninirahan sa tabi ng dagat, nakabuo ako ng isang ganap na bagong rutina. Gumigising ako tuwing umaga sa tunog ng mga seagull, hindi sa tahimik na iyak ng kalungkutan. Naghahanda ako ng kape sa isang kusinang kumpleto sa pinakamagagandang gamit, hindi sa maliit na espasyo kung saan binibilang ko noon ang bawat sentimo para sa mga pangunahing sangkap. Naglalakad ako sa dalampasigan tuwing paglubog ng araw, nararamdaman ang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri at ang maalat na hangin sa aking buhok, malaya sa emosyonal na bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Nagsimula na rin akong tumulong sa ibang mga matatandang babae na, tulad ko, ay inabandona ng kanilang mga pamilya. Lumipat si Martha sa isang apartment malapit sa aking bahay at magkasama kaming bumuo ng isang maliit na support group para sa mga babaeng may katulad na sitwasyon. Tuwing Miyerkules ng hapon, nagtitipon kami sa aking sala para magbahagi ng mga kwento, mga estratehiya para sa emosyonal na kaligtasan, at syempre, ang aking mga homemade dessert. Ang kalayaan, sabi sa akin ni Martha, sa isa sa mga pagtitipon na iyon, ay ang pagka-realize na hindi mo kailangan ang pag-aproba ng mga taong nanakit sa'yo para maging masaya. Ang kanyang mga salita ay tumunog sa aking puso na parang isang kampana ng katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nabubuhay ako para sa aking sarili. Hindi naghihintay ng mga tawag na hindi dumarating. Hindi nagluluto para sa mga anak na hindi bumibisita. Hindi nangangarap ng mga family reunion na umiiral lamang sa aking imahinasyon. Mom, lumapit si Eleanor sa gilid ng aking armchair, namumula ang mga mata sa pag-iyak. Alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Alam kong hindi ako deserve ng pangalawang pagkakataon. Pero isinusumpa ko sa mga anak ko, kung tutulungan mo kami ngayon, magiging iba na ang mga bagay-bagay. Magiging iba na ako. Magiging iba paano? Tanong ko, pinapanatili ang lamig at kontrol sa aking boses. Magiging iba hanggang sa malutas nyo ang inyong mga problema sa pera at hindi na ako kailanganin? Magiging iba hanggang sa magpasya na naman si Gregory na isa akong hadlang sa kanyang perpektong pagsasama? Biglang tumayo si Gregory, sa wakas ay ipinapakita ang kanyang tunay na kulay nang mapagtanto niyang hindi gumagana ang kanyang diskarte sa manipulasyon.
Tingnan mo, Annabel, naiintindihan kong may hinanakit ka, pero ang totoo, lahat tayo ay nagkakamali sa pamilya. Ang mahalaga ay mag-move on, hindi manatili sa nakaraan. Ang kanyang komento ay parang isang sampal sa mukha. Matapos ang 12 taon ng sinadyang pag-abandona, may lakas pa siya ng loob na maliitin ang aking sakit bilang pagkakastak sa nakaraan, na para bang ang aking pagdurusa ay isang kaprityosong pagpili sa halip na isang direktang bunga ng kanilang malupit na mga aksyon. Mag-move on. Tumayo ako mula sa aking armchair, nararamdaman ang lahat ng aking dignidad na tumataas na parang isang toring bakal. Gregory, naka-move on na ako. Bumuo ako ng isang bagong buhay na wala kayo. Nahanap ko ang kapayapaan nang wala ang presensya ninyo. Natuklasan ko ang aking halaga nang wala ang inyong pagpapatunay. Tinakpan ni Eleanor ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, humahagulgol ng may desperasyon na makakadurog ng puso ko noong mga nakaraang taon. Ngunit ang pusong kilala nila ay dahan-dahang namatay sa loob ng 12 taon ng kawalang interes at muling isinilang bilang isang bagay na mas malakas, mas matalino, mas mapili sa pag-ibig nito. Hindi nyo naiintindihan, di ba? Pagpapatuloy ko, naglalakad patungo sa bintana na nakatanaw sa karagatan. Pumunta kayo rito na umaasang makikita ang parehong sirang babae na inabandona ninyo 12 taon na ang nakalilipas. Inaasahan ninyong makahanap ng isang taong desperado para sa pagmamahal ng pamilya na handang magbayad ng anumang halaga para sa ilang mumo ng pagmamahal. Ang totoo, sa mga unang taon matapos ang kanilang pag-abandona, handa nga akong magbayad ng anumang halaga. Isasangla ko ang aking kaluluwa para sa isang tawag sa telepono mula kay Eleanor. Ibenta ko ang lahat ng mayroon ako para sa isang hapon kasama ang aking mga apo. Magmamakaawa ako ng kapatawaran para sa mga kasalanang hindi ko ginawa para lamang maging bahagi ng kanilang buhay muli. Ngunit tinuruan ako ng panahon at sakit ng mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal sa sarili at personal na dignidad. Ipinakita sa akin ng mga hapon kasama si Martha at ang iba pang mga ginang na ang pag-abandona ng pamilya ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ko at na ang pag-survive dito ay hindi lamang posible, kundi maaaring maging simula ng isang mas tunay at kasiyasyang buhay. Sa loob ng maraming taon, sinisi ko ang aking sarili, pag-amin ko, nakatingin pa rin sa karagatan. Inakala kong nagkulang ako bilang ina na masyado akong mapakialam, masyadong present, masyadong mapagmahal. Pinahirapan ko ang aking sarili, hinahanap ang eksaktong sandali kung kailan ko nawala ang aking anak. Humarap ako sa kanila ng diretso at nakita ko kung paano sila naaapektuhan ng aking mga salita sa iba't ibang paraan. Tila tunay na nasira si Eleanor na para bang sa wakas ay nauunawaan niya ang laki ng pinsalang idinulot nila. Si Gregory naman ay nagpakita ng mga senyales ng pagkainip at pagkabigo, malinaw na kinakalkula kung sulit bang ipagpatuloy ang estratehiyang ito o kung dapat siyang sumubok ng ibang paraan. Pero sa huli, naunawaan ko ang katotohanan. Pagpapatuloy ko. Hindi ko nawala ang aking anak dahil sa isang bagay na nagawa kong mali. Nawala ko siya dahil pumili siya ng isang lalaki na itinuturing na banta sa kanyang marupok na pagkalalaki ang pagkakaroon ng isang present na biyenan. Nawala ko siya dahil mas pinahalagahan niya ang pag-aproba ng kanyang asawa kaysa sa pagmamahal ng kanyang ina. Tumayo si Eleanor, gumigiwang na para bang pisikal na suntok ang aking mga salita. Ma'am, hindi ganoon. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Ako lang. Nalito lang ako. Pinalabas ni Gregory na ito ang pinakamabuti para sa lahat. Minanipula ka ni Gregory, pagtatama ko sa kanya. Pero hinayaan mo siyang gawin ito. Pinili mong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan dahil mas komportable sila kaysa sa pagtatanggol sa iyong ina. Mas pinili mo ang artipisyal na kapayapaan ng isang mapagkontrol na pagsasama kaysa sa hirap ng pagtatakda ng malusog na mga hangganan sa iyong asawa. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay nakabibingi. Naririnig ko ang pagtiktak ng orasan sa dingding, ang malayong tunog ng mga alon, ang mabilis na paghinga ni Eleanor.
Si Gregory ay nagpakita ng matigas na postura na ginagamit niya kapag nararamdaman niyang nasusukol siya, naghahanda na gumanti o umatras ng may estratehiya. So, ano ang gusto mo sa amin? Sa wakas ay tanong ni Gregory, isinasantabi ang anumang pagkukunwari ng pagsisisi o kahinaan. Gusto mo bang lumuhod kami? Gusto mo ba kaming hiyain bilang ganti sa nakaraan? Ang kanyang tanong ay nagbunyag ng eksakto kung ano ang inaasahan ko sa kanya. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng emosyonal na pinsala o muling pagtatayo ng mga ugnayan ng pamilya. Ito ay isang transaksyon, isang negosasyon kung saan inaasahan niyang magbayad ng pinakamababang presyo para makuha ang pinakamalaking benepisyo sa pananalapi. Hindi ko gusto ang kahihiyan ninyo, Gregory. Sagot ko ng may katahimikan na ikinagulat ko. Ang gusto ko ay isang bagay na malamang ay hindi ninyo maibibigay. Tunay na respeto, walang kondisyong pagmamahal, at ang pag-amin na 12 taon ninyo akong tinrato na parang basura. Tumayo si Eleanor mula sa sofa na may nanginginig na mga galaw. Lumalapit sa akin na may mga kamay na nakaunat na parang gusto niya akong hawakan, ngunit hindi naglakas loob. Mom, kaya kong ibigay yan sa'yo. Inaamin ko ang lahat ng pinsalang nagawa namin sa'yo. Ilang buwan na akong gising sa gabi, inaalala ang bawat malupit na sandali, bawat tawag na hindi ko sinagot, bawat imbitasyon na hindi ko ipinadala. Ilang buwan na, inulit ko, napansin ang pagiging partikular ng kanyang pag-amin. Ano ang eksaktong nangyari 3 buwan na ang nakalilipas na nagpaalala sa iyong mayroon kang inabando ng ina? Nawala ng kulay ang kanyang mukha na para bang nahuli siya sa isang kasinungalingan. Pinadalhan siya ni Gregory ng isang babalang tingin, ngunit huli na ang lahat. Natuklasan ko ang di pagkakatugma sa kanyang kwento nang bigla ang pagsisisi. Kami! Nautal si Eleanor, desperadong naghahanap ng tamang mga salita. Nalaman ninyo ang tungkol sa aking mana, kinumpleto ko ang pangungusap para sa kanya, nararamdaman ang lahat ng piraso ng puzzle na perpektong nahuhulog sa lugar. May nagsabi sa inyo tungkol sa bago kong bahay, tungkol sa bago kong sitwasyon sa pananalapi, kaya kayo nandito. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa tunay na pagsisisi, kundi dahil natuklasan ninyo na ang inang inabandona ninyo ay may pera na ngayon. Sinubukan ni Gregory na kontrolin muli ang sitwasyon, ngunit ang kanyang maskara ng kahinaan ay ganap ng nabasag. Annabel, hindi iyan totoo. Siyempre narinig namin ang tungkol sa magandang kapalaran mo at natutuwa kaming malaman na maayos ka. Pero pumunta kami. Bakit kayo pumunta? Putol ko ng may lamig na parang patalim. Pumunta kayo dahil bangkarote kayo. Pumunta kayo dahil desperado kayong kailangan ng pera at ako ang inyong huling pag-asa. Pumunta kayo dahil kinakalkula ninyo na ang 12 taon ng pag-abandona ay maaaring mapatawad sa ilang magaling na pag-arte ng luha at mga hungkag na pangako ng pagkakasundo. Ang katotohanan kung paano nila nalaman ang aking bagong sitwasyon ay dumating sa akin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ni Martha. Ang kanyang pamangkin ay nagtatrabaho sa bangko kung saan naproseso ang aking mana at narinig ang mga usapan tungkol sa babaeng nagbebenta ng mga pie na ngayon ay may milyon-milyong dolyar. Mabilis kumalat ang tsismis sa maliliit na bayan, lalo na kung may kinalaman sa ganitong dramatikong pagbabago sa ekonomiya. Si Mr. Peterson mula sa panaderya ang nagsabi sa kalahati ng bayan, paliwanag ni Martha sa isa sa aming mga hapon ng kape. Sabi niya, nagtatanong daw sina Eleanor at Gregory tungkol sa'yo, gustong malaman kung totoo bang yumaman ka bigla. Ang impormasyong iyon ay parang bakuna laban sa anumang romantikong pag-asa na maaaring mayroon ako para sa isang tunay na muling pagkikita. Nang makita ko silang lumitaw sa aking pintuan, alam ko na eksakto kung bakit sila naroon at kung ano ang gusto nila sa akin. Mom, oo, nalaman namin ang tungkol sa mana mo. Sa wakas ay umamin si Eleanor, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Pero hindi ibig sabihin na nandito kami para lang sa pera. Nandito kami dahil na-realize naming nagawa namin ang pinakamalaking pagkakamali sa aming buhay. Na-realize nyo ngayon? Tanong ko,
Naglakad papunta sa kusina at nagsalin ng isang baso ng malamig na tubig. Hindi niyo na-realize sa loob ng 12 taon na umiiyak ako dahil sa inyong pagkawala? Hindi niyo na-realize noong 3 magkakasunod na Pasko akong nasa ospital dahil sa pulmonya, dahil pinahina ng kalungkutan ng aking immune system? Hindi niyo na-realize noong kinailangan kong ibenta ang aking mga alahas pangkasal para pambayad sa gamot? Bawat pagbubunyag ay isang bomba na sumabog sa tensyonadong katahimikan ng aking sala. Walang alam si Eleanor tungkol sa aking mga sakit, aking krisis sa pananalapi, sa mga gabing naisip kong mas madali nang hindi na lang magising kinabukasan. Sa kanya, umiral ako sa isang bulanang panahon, nagyelo sa sandali ng kanyang pag-alis, matiyagang naghihintay sa kanyang posibleng pagbabalik. Hindi namin alam, bulong ni Eleanor, pero ang kanyang dahilan ay hungkag kahit sa sarili niya. Hindi ninyo alam dahil hindi kayo nagtanong. Pagtatama ko sa kanya. Sa loob ng 12 taon, pwede niyong kunin ang telepono kahit isang beses lang para malaman kung kumusta ang nanay ninyo. Pwede kayong magpadala ng text message na nagtatanong kung may kailangan ako. Pwede kayong dumaan sa aking apartment para tingnan kung buhay pa ako. Biglang tumayo si Gregory, malinaw na dismayado na ang kanyang plano ng emosyonal na manipulasyon ay hindi nagbubunga ng inaasahang resulta. Sige na, Annabel, nakuha na namin. Galit ka, pero nandito na kami ngayon. Nandito kami humihingi ng tawad, gustong ayusin ang mga bagay. Hindi ba't may halaga yon? Ang kanyang tanong ay nagbunyag ng lalim ng kanyang hindi pagkaunawa sa pinsalang idinulot nila. Para sa kanya, ang kapatawaran ay isang bagay na maaaring makuha sa simpleng pagpapakita at paghingi ng tawad. Na para bang ang 12 taon ng emosyonal na pag-abandona ay maaaring mabura sa isang hindi komportableng pag-uusap. Ang may halaga, Gregory, ay ang sandali na nagpasya kayong pumunta. Hindi kayo pumunta noong kailangan ko kayo, pumunta kayo noong kailangan ninyo ako. Naglakad ako patungo sa bintana na nakatanaw sa likod bahay kung saan nagtanim ako ng mga pulang rosas na namumulaklak ng maganda sa ilalim ng araw. Ang mga rosas na yon ay kumakatawan sa aking muling pagsilang, sa aking kakayahang lumikha ng kagandahan kahit na matapos akong malupit na putulan ng mga taong dapat na nag-aalaga sa akin. Sa lahat ng mga taon na ito, pagpapatuloy ko ng hindi lumilingon sa kanila, bumuo ako ng isang napakasimpleng pilosopiya tungkol sa mga relasyon ng tao. Ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, hindi ng kanilang mga salita. Ipinakita ninyo sa akin na wala akong halaga sa inyong buhay noong maayos ang lahat. Lumapit si Eleanor sa likod ko at naramdaman ko ang kanyang nanginginig na presensya malapit sa aking balikat. Ma'am, bata pa kami noon, tanga, naiimpluwensyahan ng mga maling ideya tungkol sa pagsasama at pamilya. Pero lumaki na kami, nag-mature na kami. Nalugi kayo. Pagtatama ko sa kanya ng hindi lumilingon. Hindi kayo nag-mature. Nalugi kayo at ngayon na kailangan ninyo ng tulong pinansyal, bigla ninyong naalala na mayroon kayong ina. Ang katahimikang sumunod ay sinira ng tunog ng aking telepono. Si Martha siguro tumatawag para sa aming lingguhang sesyon ng paghahardin. Hinayaan kong mapunta ito sa voicemail, ngunit ipinaalala sa akin ng kanyang tawag ang isang mahalagang bagay. Mayroon akong isang buo at kasiyasyang buhay na wala sila. Mayroon akong tunay na mga pagkakaibigan, layunin, kapayapaan ng isip. Hindi ko kailangan ng pagpapatunay mula sa mga taong tinrato ako na parang isang bagay na itinatapon. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit na sandali sa lahat ng mga tao na ito? Tanong ko, sa wakas ay humarap sa kanila. Hindi ito noong tumigil kayo sa pag-imbita sa akin sa mga celebration. Hindi ito noong tumigil kayo sa pagtawag. Ito ay noong na-realize ko na minahal ko kayo ng walang kondisyon, pero ang pagmamahal ninyo sa akin ay may mga kondisyon na hindi ninyo kailanman malinaw na ipinaliwanag. Nagsimulang humagulgol muli si Eleanor, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay tila nagmumula sa isang mas malalim, mas tunay na lugar. Ma'am, mahal kita, lagi kitang minahal, sadyang hinayaan kong kumbinsihin ako ng iba na ang pagmamahal na iyon
ay problema sa aking pagsasama. At ngayong nasa krisis pinansyal ang inyong pagsasama, obserbasyon ko, biglang hindi na problema ang pagmamahal na iyon. Napaka-convenient naman. Nanatiling tahimik si Gregory sa mga huling minuto, ngunit nakikita kong gumagana ang kanyang isip, nagkakalkula, nagtatasa, naghahanap ng bagong anggulo ng atake. Sa wakas ay nagsalita siya, nag-iba ng tono, mas direkta at hindi gaanong manipulative. Tingnan mo, Annabelle, maging tapat tayo. Kailangan namin ng tulong pinansyal. May pera ka. Pamilya tayo, kahit na nagkaroon tayo ng mga problema noon. Hindi ba't natural lang na magtulungan ang pamilya sa mahihirap na panahon? Ang kanyang brutal na katapatan ay halos nakakapresko pagkatapos ng napakaraming hindi magandang pag-arte ng emosyonal na manipulasyon. Sa wakas, malinaw na naming pinag-uusapan kung ano talaga ang gusto nila sa akin. Nakakatuwang binanggit mo ang konsepto ng pagtutulungan ng pamilya, sagot ko na may ngiting malayo sa pagiging mainit. Nasaan ang pilosopiya ng pamilyang iyan noong nagtatrabaho ako ng 14 na oras sa isang araw na nagbebenta ng mga dessert para mabuhay? Nasaan ang pagkakaisa ng pamilyang iyan noong kinailangan kong pumili sa pagitan ng pagbili ng gamot o pagkain? Alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakaawa sa lahat ng ito? Pagpapatuloy ko, nararamdaman ang mga taon ng nakakulong na sakit na nagiging isang malinaw na kristal na kasing talim ng isang scalpel. Na kung dumating kayo isang taon na ang nakalilipas noong nakatira pa ako sa maliit na apartment na iyon, noong nagbibilang pa ako ng mga barya para makabili ng mga sangkap, malamang ay tinanggap ko kayo ng buong puso. Umiyak sana ako sa tuwa. Pinatawad ko sana ang lahat ng walang kondisyon. Ipagluluto ko sana kayo hanggang sa bumagsak ako sa pagod. Tinakpan ni Eleanor ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga hagulgol ay sinamahan na ngayon ng panginginig ng katawan na nagpapakita ng laki ng kanyang desperasyon. Si Gregory naman ay nagpakita ng mas tensyonadong postura na parang isang hayop na nasukol na sinusuri ang kanyang mga pagpipilian sa pagtakas. Pero binigyan ako ng pera ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon sa loob ng 12 taon ng pag-abandona. Patuloy ko, dahan-dahang naglalakad sa aking sala na parang isang hukom na naghahatid ng isang hatol. Binigyan ako nito ng perspektibo. Binigyan ako nito ng kalayaan na pumili kung sino ang karapat-dapat na mapabilang sa aking buhay at kung sino ang hindi. Binigyan ako nito ng kapangyarihang magsabi ng hindi nang walang takot sa mga kahihinatnan. Sa mga unang linggo ko sa bahay na ito, maraming oras akong ginugol sa pagmumuni-muni sa eksaktong posibilidad na ito. Ano ang gagawin ko kung lilitaw sina Eleanor at Gregory sa aking pintuan? Paano ako magre-react? Mapapanatili ko ba ang aking dignidad o guguho ako sa unang pagkakataon na makuha muli ang aking anak? Si Martha ang naging tagapayo ko sa mga malalim na pagmumuni-muni na iyon. Hindi binabago ng pera kung sino ka sa loob, sabi niya sa akin habang umiinom kami ng tsaa sa bago kong terasa. Pero binabago nito kung paano ka tinitingnan ng iba at kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Ang tanong, gagamitin mo ba ang bagong perspektibong iyon para maging mas matalino o para gawin ang parehong emosyonal na pagkakamali ng nakaraan? Ang kanyang mga salita ay naging propetiko. Ngayong kaharap ko ang eksaktong sitwasyon na aming tinalakay, na-realize kong binago nga ako ng pera, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni na Eleanor at Gregory. Hindi nito ako ginawang mas mapagbigay sa mga nanakit sa akin. Ginawa ako nitong mas mapili kung sino ang karapat-dapat sa aking oras at emosyonal na enerhiya. Mom, sinubukang lumapit muli sa akin ni Eleanor. Naiintindihan ko ang galit mo, naiintindihan ko ang sakit mo. Pero hindi mo ba iniisip na lahat ay deserve ng pangalawang pagkakataon? Hindi mo ba iniisip na kayang lampasan ng pagmamahal ng pamilya ang anumang pagkakamali sa nakaraan? Pangalawang pagkakataon? Inulit ko, ninanamnam ang kabalintunaan ng kanyang mga salita. Eleanor, mayroon kang libu-libong pagkakataon sa loob ng 12 taon para itama ang iyong pagkakamali. Bawat araw na gumising ka ay isang pagkakataon para tawagan ang iyong ina. Bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat araw ng mga ina
ay isang pagkakataon para alalahanin na mayroon kang pamilyang nagmamahal sa'yo ng walang kondisyon. Hindi mapakali si Gregory, malinaw na kinakalkula kung dapat ba siyang mamagitan o hayaan si Eleanor na ipagpatuloy ang kanyang estratehiya ng emosyonal na apela. Patuloy pa ring sinusuri ng kanyang mga mata ang aking bahay, nagtatasa, nagkakalkula, marahil ay tinatantya kung gaano karaming pera ang maaaring kailanganin niya para malutas ang kanyang mga problema at kung magkano ang maaari nilang hilingin sa akin nang hindi masyadong mukhang sakim. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalawang pagkakataon at 100 pagkakataon, pagpapatuloy ko, ay ang mga pangalawang pagkakataon ay ibinibigay dahil sa pagmamahal. Ang mga daang pagkakataon ay ibinibigay dahil sa desperasyon. Hindi kayo nandito dahil sa pagmamahal. Nandito kayo dahil sa desperasyon sa pananalapi. Bumagsak si Eleanor sa sofa na parabang pisikal na suntok ang aking mga salita. "Tama ka," bulong niya sa isang basag na boses. "Tama ka talaga. Kami ay mga teribleng ipokrito. Makasarili kami. Kami ang lahat ng sinasabi mong kami." Ang kanyang pag-amin ng kasalanan ay maaaring nakakaantig kung hindi ito sinamahan ng malinaw na inaasahan na ang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali ay automatikong magreresulta sa aking kapatawaran at, mas mahalaga, sa aking tulong pinansyal. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay unang hakbang lamang, Eleanor. Paliwanag ko ng may pasensya ng isang guro na nagpapaliwanag ng mga pangunahing konsepto sa isang mabagal na mag-aaral. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtanggap sa mga kahihinatnan ng mga pagkakamaling iyon. At ang mga kahihinatnan ng pag-abandona sa iyong ina sa loob ng 12 taon ay hindi nawawala dahil lang sa kailangan mo ng pera ngayon. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang magtimpla ng kape. Hindi dahil gusto kong pahabain ang pagbisitang ito, kundi dahil kailangan ko ng isang sandali para iproseso ang pagiging surreal ng sitwasyon. Matapos ang napakaraming taon na pinangarap ang muling pagkikitang ito, ang katotohanan ay mas malamig at mas kalkulado kaysa sa aking inaakala. Habang nagtitimpla ng kape, naririnig ko ang mga apurahang bulungan sa pagitan ni Eleanor at Gregory sa sala. Hindi ko maintindihan ang eksaktong mga salita, ngunit ang tono ay malinaw na tungkol sa estratehiya at negosasyon. Muli nilang kinakalkula ang kanilang diskarte, naghahanap ng mga bagong anggulo ng manipulasyon. Bumalik ako na may dalang isang tray na naglalaman ng isang tasa lamang ng kape. Umupo ako sa aking paboritong armchair at dahan-dahang uminom. Pinagmamasdan sila na parang isang siyentipiko na nag-aaral ng mga specimen sa isang laboratorio. "Hindi mo ba kami aalukin ng kape?" tanong ni Gregory, malinaw na inis sa aking kakulangan ng tradisyonal na pagtanggap. "Hindi," simpleng sagot ko. "Hindi ito isang sosyal na pagbisita. Isa itong negosasyon, at sa mga negosasyon, ang pagtanggap ay nagpapahiwatig ng pantay na posisyon. Hindi tayo nasa pantay na posisyon." Tila tunay na nasaktan si Eleanor sa aking kalamigan, ngunit nagpakita si Gregory ng isang ekspresyon ng pag-aatubiling respeto na para bang sa wakas ay nauunawaan niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang parehong babae na inabandona nila 12 taon na ang nakalilipas. "Sige," sabi ni Gregory, nag-iba ng mas direktang tono. "Mag-usap tayo ng malinaw. Kailangan namin ng $100,000 para maisalba ang bahay at magsimula muli. Alam naming may pera ka. Alam naming pamilya tayo. Ano ang kailangan mong marinig para tulungan kami?" Ang kanyang tanong ay napaka-transaksyonal, napakawalang tunay na emosyon na halos ikinatawa ko. Binawasan niya ang 12 taon ng pag-abandona ng pamilya sa isang simpleng negosasyon sa negosyo. Anong mga mahiwagang salita ang kailangan niyang sabihin para ma-access ang aking pera? "Ang kailangan kong marinig," sagot ko pagkatapos ng isang mahabang higop ng kape, "ay ang katotohanan kung bakit niyo talaga ako init sa puwera sa inyong buhay. Hindi ang mga pinatamis na bersyon tungkol sa mga pagkakamali ng kabataan o mga impluwensya mula sa labas. Ang totoong katotohanan." Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Eleanor at Gregory. Malinaw na naghanda sila ng ilang bersyon ng kanilang kwento,
ngunit wala sa mga ito ang brutal na katapatan na hinihingi ko. Ang totoo, bulong ni Eleanor, ay kinumbinsi ako ni Gregory na problema ka sa aming pagsasama. Problema paano? Tanong ko, hindi siya pinapayagang magtago sa likod ng mga euphemismo. Si Gregory ang nagsalita, marahil ay napagtanto na hindi gumagana ang estratehiya ni Eleanor bilang biktima. Inakala kong masyado kang present, masyadong mapagbigay ng opinyon. Inakala kong nakikialam ka sa aming mga desisyon bilang mag-asawa. Nakikialam paano? Patuloy kong pagtatanong, determinado na kunin ang buong katotohanan. Lagi kang may mga mungkahi kung paano palakihin ang mga bata, kung paano hawakan ang pera, kung saan titira. Pag-amin ni Gregory ng may katapatan na malamang ay pisikal na mahirap para sa kanya. At laging nakikinig sa iyo si Eleanor. Lagi niyang isinasaalang-alang ang iyong opinyon bago ang sa akin. Naroon na ang hubad na katotohanan. Nakita ni Gregory ang aking impluwensya bilang ina, bilang isang banta sa kanyang ganap na kontrol kay Eleanor. Hindi niya matanggap ang ideya na ang kanyang asawa ay may isang mapagkukunan ng karunungan at suporta na hiwalay sa kanya. So inalis niyo ako dahil kumakatawan ako sa isang alternatibong boses sa buhay ni Eleanor? Buod ko. Inalis niyo ako dahil ang aking walang kondisyong pagmamahal sa aking anak ay nagbanta sa iyong pangangailangan na maging kanyang tanging mapagkukunan ng pagpapatunay at direksyon. Kinumpirma ng katahimikan ang aking pagsusuri. Sa wakas ay itinaas ni Eleanor ang kanyang ulo, namumula ang mga mata, ngunit may ekspresyon ng huling pagkaunawa. Mom, ngayon ko naiintindihan na mali si Gregory. Naiintindihan kong kailangan ko ang iyong boses sa aking buhay. Naiintindihan kong nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay sa pagpili na pasayahin siya kaysa sa parangalan ang ating relasyon. Ang kanyang mga salita ay tila tunay, ngunit dumating sila ng 12 taon na huli at sa maling konteksto. Madaling kilalanin ang mga pagkakamali kapag sinisira ka ng mga kahihinatnan ng mga pagkakamaling iyon sa pananalapi. Naiintindihan mo na ngayon na kailangan mo ang aking boses sa iyong buhay. Inulit ko ang kanyang mga salita ng dahan-dahan. Pero particular na kailangan mo ang aking boses para sabihing oo sa isang utang na $100,000. Napangiwi si Eleanor sa kirurhikong katumpakan ng aking obserbasyon. Si Gregory naman ay tila inis sa aking pagtanggi na tanggapin ang naratibo ng pagsisisi na maingat nilang binuo. Annabelle, tama na yang mga psychological games. Sa wakas ay sumabog siya. Ipinapakita ang kanyang tunay na personalidad sa unang pagkakataon ngayong hapon. Nakuha na namin, galit ka. Nakuha na namin, nagkamali kami. Pero nandito na kami ngayon, humihingi ng tulong, handang bumawi. Ano pa ang gusto mo? Ang kanyang pagsabog ay eksakto kung ano ang hinihintay ko. Ang sandali kung kailan ganap na babagsak ang maskara ng kahinaan at magbubunyag ng mapagkontrol at manipulative na lalaki na dati pa siyang ganoon. Ang parehong lalaki na kumumbinsi kay Eleanor na ang pagmamahal ng isang ina ay isang banta sa kanyang pagsasama. Ang gusto ko, Gregory, ay isang bagay na hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Sagot ko ng may katahimikan na dramatikong sumalungat sa kanyang pagkabalisa. Gusto ko ng 12 taon ng aking buhay pabalik. Gusto kong nakilala ang aking mga apo mula noong sanggol pa sila. Gusto kong nandoon ako sa kanilang mga unang hakbang, unang salita, unang araw sa eskwela. Tumayo ako mula sa aking armchair at naglakad patungo sa isang bookshelf kung saan ko itinago ang iilang mga litrato ng pamilya na naisalba ko mula sa aking nakaraang buhay. Kinuha ko ang isa sa particular, si Eleanor na 5 taong gulang, nakangiti na walang ngipin sa harap, yakap-yakap ang aking binti na may purong paghanga sa kanyang mga mata. Minahal ako ng batang ito nang walang kondisyon, sabi ko. Ipinapakita sa kanila ang litrato. Tinawag ako ng batang ito na kanyang best friend, kanyang bayani, kanyang paboritong tao sa buong mundo. Anong nangyari sa batang ito, Eleanor? Tiningnan ni Eleanor ang litrato na may ekspresyon ng sobrang sakit na sa isang sandali ay inakala kong mahihimatay siya.
Lumaki ang batang iyan at naging isang mahinang babae na hinayaang sirain ng isang insecure na lalaki ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya sa buhay. Nagulat ako sa kanyang sagot dahil sa brutal nitong katapatan. Ito ang unang pagkakataon sa buong hapon na nagpakita siya ng tunay na pagkaunawa sa laki ng nawala sa kanya. Hindi lamang kung ano ang kailangan niyang bawiin para malutas ang kanyang kasalukuyang mga problema. Eksakto, kumpirma ko, ibinabalik ang litrato sa lugar nito. At ngayon, ang mahinang babaeng iyon ay bumabalik sa inang inabandonan niya. Hindi dahil natagpuan niya ang kanyang lakas at kanyang sariling boses, kundi dahil kailangan niya ng pera. Biglang tumayo si Gregory, malinaw na dismayado sa direksyon ng usapan. Alam mo, Annabelle, baka tama ka mula pa sa simula. Baka masyado ka ngang madrama, masyadong komplikado. Baka mas mabuti nga na lumayo kami sa lahat ng emosyonal na dramang ito. Ang kanyang mga salita ay parang isang hindi inaasahang regalo. Matapos ang ilang oras ng maingat na manipulasyon, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, kinukumpirma ang lahat ng hinala ko tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon. Ayan siya, sabi ko, ngumiti ng tunay sa unang pagkakataon sa buong hapon. Ayan ang totoong lalaki, ang lalaking kumumbinsi kay Eleanor na ang pagmamahal ng ina ay emotional na drama. Ang lalaking hindi kayang tiisin na ang kanyang asawa ay may sariling mapagkukunan ng suporta. Tiningnan ni Eleanor si Gregory nang may lumalaking ekspresyon ng takot, na para bang sa wakas ay nakikita niya ang isang bagay na nasa harap niya sa loob ng maraming taon, ngunit tinanggihan niyang kilalanin. Gregory, bulong niya sa isang nanginginig na boses. Talaga bang tinawag mong drama ang lehitimong sakit ng nanay ko dahil inabandona natin siya ng 12 taon? Eleanor, huwag mong hayaang manipulahin kanya ulit, sagot ni Gregory. Ipinapakita ang paternalistikong tono na malamang ay ginamit niya para kontrolin siya sa buong relasyon nila. Nilalaro niya ang iyong mga emosyon para mag-guilty ka. Hindi, sabi ni Eleanor, nang may katatagan na hindi niya ipinakita sa buong hapon. Hindi niya nilalaro ang aking mga emosyon. Ipinapahayag niya ang lehitimong sakit na idinulot natin sa kanya. Nagiging tapat siya tungkol sa mga kahihinatnan ng ating mga teribleng aksyon. Pinanood ko ang palitan na ito na may interes ng isang manonood na nanonood ng isang dula na kabisado ko. Nakakamanghang makita kung paano sinimulang basagin ng desperasyon sa pananalapi ang dinamika ng kapangyarihan na maingat na binuo ni Gregory sa paglipas ng mga taon. Eleanor, sabi ko ng malumanay, na-realize mo ba na kahit ngayon, sa sandaling ito ng krisis, mas nababahala ang asawa mo sa pagkontrol sa iyong reaksyon kaysa sa pag-aayos ng pinsalang ginawa nila sa akin? Lumingon si Eleanor para tingnan si Gregory ng may bagong mga mata na para bang nakakakita siya ng isang estranghero. Tama ka, bulong niya. Kahit ngayon, mas mahalaga sa kanya na tama siya kaysa sa gawin ang tama. Eleanor, huwag kang malito, pagpupumilit ni Gregory, ngunit nawala na sa kanyang boses ang tiwalang autoridad na pinanatili nito sa loob ng maraming taon. Kailangan nating mag-focus sa paglutas ng ating mga problema, hindi sa pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ang aming mga problema, inulit ko, napansin ang particular na pagpili ng mga salita. Gregory, ang inyong mga problema sa pananalapi ay hindi ko problema. Ang inyong pagkalugi ay hindi ko responsibilidad. Ang inyong kawalan ng kakayahang mapanatili ang isang matagumpay na negosyo ay hindi isang bagay na dapat kong solusyonan. Napuno ng tensyonadong katahimikan ang silid habang nanunuot ang aking mga salita sa katotohanan ng sitwasyon. Tila nakakaranas si Eleanor ng isang uri ng huling paggising habang si Gregory ay malinaw na nahihirapan sa pagitan ng iba't ibang estratehiya ng manipulasyon. Bukod pa rito, pagpapatuloy ko, kahit na magpasya akong tulungan kayo sa pananalapi, ano ang garantiya ko na hindi na kayo mawawala sa aking buhay kapag nalutas na ang inyong mga problema? Binuksan ni Eleanor ang kanyang bibig para magprotesta, ngunit isinara ito nang mapagtanto niyang wala siyang nakakakumbinsing sagot. Ang totoo, walang garantiya at alam ito ng lahat sa silid na iyon.
Sa loob ng 3 buwan na paninirahan dito, pagpapatuloy ko, nakabuo ako ng isang maganda at mapayapang rutina. Gumigising ako kung kailan ko gusto. Kinakain ko kung ano ang gusto ko. Pinapanood ko ang mga paglubog ng araw mula sa aking terasa. Nagbabasa ako ng mga librong lagi kong gustong basahin. Tumutulong ako sa ibang mga babae na dumaan sa mga karanasang katulad ng sa akin. Lumapit akong muli sa bintana. Pinapanood ang mga alon na ritmikong humahampas sa mga bato. Natuklasan kong ang kapayapaan ng isip ay walang katumbas na halaga. Natutunan kong ang piniling pag-iisa ay mas nakahihigit kaysa sa nakalalasong kasama. Mom, lumapit si Eleanor mula sa likuran. Halos isang bulong na lang ang kanyang boses. Ano ang kailangan kong gawin para makuha ang iyong kapatawaran? Ano ang kailangan kong gawin para mabawi ang iyong pagmamahal? Humarap ako sa kanya. Nakikita sa kanyang mga mata ang isang desperasyon na higit pa sa krisis sa pananalapi. Sa unang pagkakataon, tila nauunawaan niya na nawalan siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o ari-arian. Eleanor, sabi ko ng may malalim na kalungkutan na hindi ko inaasahang maramdaman, ang aking kapatawaran ay hindi ibinebenta at ang aking pagmamahal ay hindi kailanman nawala. Ang problema ay ginawa ninyong isang transaksyon sa negosyo ang ating relasyon noong araw na nagpasya kayong may halaga lang ako kapag may pakinabang ako sa inyo. Si Gregory, nang makitang nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, ay sumubok ng isang huling desperadong paraan. Annabelle, kung hindi mo kami tutulungan, magdurusa ang mga bata. Mawawalan sila ng tahanan. Kailangan nilang lumipat ng eskwela. Mamumuhay sila sa kahirapan. Makakatulog ka ba ng mahimbing na alam mong nagdurusa ang sarili mong mga apo? Ang kanyang huling apela ay ang baraha na inilalaan niya para sa huling sandali, ang pagkakasala na may kaugnayan sa kapakanan ng mga bata. Ito ay isang kalkuladong estratehiya para hawakan ang pinakasensitibong ugat ng sinumang lola. Gregory, sagot ko ng may katahimikan na ikinagulat ko. Magdurusa ang mga bata dahil sa mga iresponsableng desisyon ng kanilang mga magulang, hindi dahil sa aking pagtanggi na iligtas sila mula sa mga kahihinatnan ng mga desisyong iyon. Kayo ang lumikha ng krisis na ito, hindi ba? Hindi ako. Nagsimulang umiyak muli si Eleanor, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay tila nagmumula sa isang mas malalim na pagkaunawa sa kung ano talaga ang nawala sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Magdurusa ang mga bata, pagpapatuloy ko, nararamdaman ang bawat salitang nakabitin sa hangin na parang isang pinal na hatol. Pero magdurusa sila sa mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng mga magulang na mas inuna ang pride kaysa sa pagmamahal sa pamilya, na pumili ng kontrol kaysa sa koneksyon, na itinuring na mas mahalaga ang pera kaysa sa mga relasyon. Ganap na bumagsak si Eleanor sa sofa, humahagulgol ng may intensidad na makakadurog ng puso ko noong mga nakaraang taon. Ngunit ang pusong tumitibok sa aking dibdib ngayon ay hinubog sa apoy ng 12 taon ng pag-abandona at lumabas na mas malakas, mas matalino, mas mapili. Mom, bulong niya sa gitna ng kanyang mga luha. Ano ang pwede kong gawin? Sabihin mo sa akin, ano ang pwede kong gawin para ayusin ito? Eleanor, sagot ko ng may malalim ngunit payapang kalungkutan. May mga bagay sa buhay na hindi na maayos. May mga desisyon na may permanenteng kahihinatnan. Nagpasya kang hindi ako sapat na mahalaga para panatilihin sa inyong buhay noong maayos ang lahat. Hindi mo maaaring asahan na ngayon ay ituturing kitang sapat na mahalaga para iligtas ka kapag ang lahat ay nagkakagulo. Tumayo si Gregory nang may biglaang mga galaw. Ang kanyang pagkabigo ay sa wakas ay umapaw sa purong galit. Alam mo, Annabelle, tama ka. Isang pagkakamali ka mula pa sa simula. Isa kang palaging hadlang sa aming pagsasama. Mas mabuti si Eleanor na wala ang iyong drama, wala ang iyong palaging pangangailangan ng atensyon, wala ang iyong emosyonal na manipulasyon. Ang kanyang mga salita ay parang isang huling regalo ng kalinawan. Matapos ang ilang oras ng mga maskara at manipulasyon, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na diwa. Isang lalaking napaka-insecure na kailangan niyang ihiwalay ang kanyang asawa mula sa lahat ng mapagkukunan ng pagmamahal at suporta para maramdamang makapangyarihan siya.
Salamat, Gregory, sabi ko ng may tunay na ngiti. Salamat sa pagkumpirma kung sino ka talaga at kung bakit tama ang desisyon kong hindi ka tulungan. Tiningnan ni Eleanor ang kanyang asawa na may ekspresyon ng takot at huling pagkaunawa. Gregory, talaga bang tinawag mong drama ang lehitimong sakit ng nanay ko? Talaga bang kinumpirma mong minanipula mo ako para itulak siya palayo? Eleanor, huwag mong hayaang lituhin kanya sa kanyang mga mind games, pagpupumilit ni Gregory. Ngunit nawala na sa kanyang boses ang lahat ng awtoridad. Kailangan natin ang perang iyon. Kailangan nating iligtas ang ating pamilya. Ang ating pamilya, inulit ko, naglalakad patungo sa pintuan sa harap, ay nawasak 12 taon na ang nakalilipas noong nagpasya kayong mas mapanganib ang isang mapagmahal na biyenan kaysa sa emosyonal na pagkalugi. Ngayon, inaani ninyo ang inyong itinanim. Tumayo si Eleanor, gumigiwang, sumusunod sa akin sa pintuan ng may alanganing mga hakbang. Mom, please, ipinapangako ko, kung tutulungan mo kami ngayon, magiging iba na ang lahat. Magiging iba na ako. Magtatakda ako ng mga hangganan kay Gregory. Ipagtatanggol ko ang ating relasyon. Eleanor, sabi ko, inilalagay ang aking kamay sa doorknob. Nangangako kang magiging iba sa ilalim ng matinding presyon sa pananalapi. Nangangako ka ng mga pagbabago na hindi mo nagawang gawin sa loob ng 12 taon ng pagsasama. Bakit ako maniniwala na ang krisis na ito ay magiging himala para maging mas mabuting tao kayo? Lumapit si Gregory, nagpakita ng mas agresibong postura. Annabel, pagsisisihan mo ang desisyong ito. Sasabihin namin sa buong bayan kung paano mo inabandona ang sarili mong pamilya sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sisiguraduhin naming malalaman ng lahat kung anong klaseng ina ka talaga. Ang kanyang banta ay napaka-predictable, halos ikinatawa ko. Ito ang huling desperadong baraha ng isang manipulator na nawalan na ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ang banta ng pagsira sa aking reputasyon sa lipunan. Gregory, sagot ko nang may katahimikan na kitang-kitang nagpahina sa kanya. Alam na ng bayan kung anong klaseng ina ako. Alam nilang sa loob ng 12 taon ay nagtrabaho ako hanggang sa maubos ang lakas ko sa pagbebenta ng mga dessert para mabuhay. Alam nilang hindi ako nagsalita ng masama tungkol sa inyo sa kabila ng inyong pag-abandona. Alam nilang pinanatili ko ang aking dignidad kahit sa kahirapan. Binuksan ko ang pinto ng maluwag, nararamdaman ang simoy ng dagat na pumupuno sa aking tahanan ng sariwa at naglilinis na hangin. Ang matutuklasan nila ngayon ay kung anong klaseng mga anak at manugang kayo. Matutuklasan nila kung paano ninyo tinrato ang isang mapagmahal na ina sa loob ng 12 taon at kung paano kayo lumitaw lamang sa kanyang pintuan nang kailangan ninyo ng pera. Huminto si Eleanor sa pintuan, lumingon para tingnan ako sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Respeto. Respetong may halong sakit, may pagsisisi, may huling pagkaunawa sa kung ano ang nawala sa kanya. Mom, bulong niya, sana isang araw ay mapatawad mo kami. Sana isang araw ay makahanap tayo ng paraan para pagalingin ang lahat ng pinsalang ito. Eleanor, sagot ko ng may kalungkutan na sumasaklaw sa mga dekada ng sakit. Ang kapatawaran ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan. Tungkol ito sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng sama ng loob. Nakalaya na ako. Ang kailangan mo ay hindi ang aking kapatawaran. Ito ay ang matutong mamuhay sa mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Naunang umalis si Gregory, malinaw na galit at talunan. Dahan-dahang sumunod si Eleanor, ilang beses na lumingon na para bang may gusto pa siyang sabihin ngunit hindi lumabas ang mga salita. Pinanood ko silang maglakad patungo sa kanilang luma at gasgas na kotse, ang kanilang maliliit at walang halagang mga figura laban sa backdrop ng walang hanggang karagatan. Pagkatapos ng 12 taon, sa wakas ay umalis sila sa aking buhay sa parehong paraan na pumasok sila rito, naghahanap ng isang bagay para sa kanilang sarili nang walang iniaalok na anumang tunay na kapalit. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at bumalik sa aking sala kung saan ang katahimikan ay parang isang biyaya.
Walang sigawan, walang manipulasyon, walang emosyonal na drama, kapayapaan lamang. Nagsalin ako ng isang baso ng puting alak na inilaan ko para sa isang espesyal na okasyon at lumabas sa aking terasa. Nagsisimula ng lumubog ang araw, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay ginto at rosas na sumasalamin sa mga kalmadong alon. Tumunog ang aking telepono, si Martha. "Kumusta ang mga hindi inaasahang bisita?" Tanong niya ng may karunungan ng isang taong dumaan sa mga katulad na karanasan. "Eksakto tulad ng inaasahan natin," sagot ko, humigop ng alak at nararamdaman ang kapayapaan na nanunuot sa aking mga buto. Pumunta sila para sa pera, hindi para sa pagmamahal. Kinumpirma nila ang lahat ng alam na natin tungkol sa kanila. "At ano ang nararamdaman mo?" Pinag-isipan ko ang kanyang tanong habang pinapanood ang isang seagull na magarang lumilipad sa ibabaw ng mga alon. "Malaya, Martha. Pakiramdam ko ay ganap na ganap akong malaya." Noong gabing iyon, pagkatapos ng tawag kay Martha, naglakad ako sa dalampasigan sa ilalim ng mga bituin, ang malamig na buhangin sa pagitan ng aking mga daliri, ang ritmikong tunog ng mga alon, ang kalawakan ng karagatan na umaabot hanggang sa abot-tanaw. Lahat ay nagpapaalala sa akin na pinili ko ang isang buhay ng kapayapaan kaysa sa isang buhay ng mga nakalalasong komplikasyon sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, kumalat sa bayan ang balita tungkol sa pagbisita ni Eleanor at Gregory tulad ng inaasahan ko, ngunit ang mga reaksyon ay kabaligtaran ng inaasahan ni Gregory. Ang mga ale sa palengke ay nagpahayag ng kanilang suporta, marami ang nagbahagi ng mga katulad na kwento ng mga anak na lumilitaw lamang kapag kailangan nila ng pera. "Ginawa mo ang tama, Annabelle," sabi sa akin ni Mr. Peterson mula sa panaderya nang bumili ako ng tinapay isang linggo pagkatapos. Ang isang ina na nirerespeto ang kanyang sarili ay tinuturuan ang kanyang mga anak na respetuhin din siya. 2 buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Eleanor. Simple lang, walang manipulasyon, walang hiling. "Mom, nasa therapy ako. Natututo ako tungkol sa mga toxic na relasyon at malusog na mga hangganan. Sana isang araw, kapag handa na talaga akong maging anak na nararapat sa'yo, isaalang-alang mong kilalanin akong muli. Mahal kita." Hindi ako agad sumagot. Sa halip, insave ko ang mensahe at ipinagpatuloy ang aking bagong buhay, ang aking mga umaga ng paghahardin, ang aking mga hapon na tumutulong sa ibang mga matatandang babae, ang aking mga gabi sa mapagnilay-nilay na pag-iisa. Baka isang araw ay tunay na matagpuan ni Eleanor ang kanyang sariling boses. Baka isang araw ay matututo siyang magtakda ng malusog na mga hangganan kay Gregory. Baka isang araw ay makabuo kami ng isang relasyon na batay sa respeto sa isa't isa, sa halip na sa desperadong pangangailangan. Ngunit hanggang sa araw na iyon, kung darating man ito, ipagpapatuloy ko ang aking buo at marangal na buhay, napapaligiran ng walang hanggang karagatan, na araw-araw na nagpapaalala sa akin na ang ilang agos ay masyadong malakas para mabago at ang karunungan ay nasa pag-aaral na maglayag sa mas kalmadong tubig. Maraming bagay ang ibinigay sa akin ng pera, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang bahay o ang mga luho. Ito ay ang kakayahang pumili kung sino ang karapat-dapat sa aking oras, aking enerhiya at aking pagmamahal, at matalino akong pumili. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, maaari nyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagsulat pa ako ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat in advance. Kayo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ng taong ito? Gusto ko talagang malaman ang inyong mga iniisip. Kaya, i-comment nyo lang sa baba. Laging akong curious na malaman kung ano ang tingin ninyo. At pakisabi kung saan nyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento sa buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang naghihintay para sa inyo. Mahigpit na yakap at hanggang sa susunod.